Showtime! 158 years ago, October 23, 1857, isinilang sa Badoc, Ilocos Norte, si Johnny Moon. Ha? Who's that? Pokemon! Hindi ba sikat na restaurant yon sa Ilocos Norte? Salin pala ito sa Ingles ng pangalan ni Juan Luna y Novicio, bayani, pintor at kapatid ni General Antonio Luna. Sa panahon na ay minamaliit ng mga Espanyol bilang mga mababang uri ng tao ang mga obra ni Juan Luna na tulad ng Spoliarium, La Battaglia del Lepanto at Pacto de Sangre ang nagpapakita na maaaring makipagsabayan ang mga Indio kung sining ang pag-uusapan. Noong October 5, 2013, isang naunang bersyon ng kanyang obra maestra na Espanya y Filipinas ang nabili sa auction sa Sotheby's, Hong Kong sa halagang $3.5 million o 150 million pesos. Ganon kahalaga ang mga Luna ngayon. Maalala na nagkaroon din ng usapin noong Oktubre 2002 nang bilhin ng Government Service Insurance System ang Parisian Life ni Juan Luna sa halagang $1 milyong o 46 million pesos. Marami ang nagprotesta sa sinasabing pagwaldas ng pera ng mga empleyado ng gobyerno ng dahil lamang sa isang painting. Hindi naman daw nakakain ng Juan Luna kahit ay isang asset ng ating kaban ng bayan na hindi bumababa ang halaga. Pero mahabang usapin yan. Nang mapakinggan ko sa mga lektura ni Dr. Eric Zerudo, dating direktor ng GSIS Museum of Art nang bilhin ng painting, nakita ko ang halaga ng pagpapakahulugan natin sa kasalukuyan sa sining. Kahit na hindi naman talaga ito mga interpretasyon ni Juan Luna. Magagamit pa rin natin ito bilang interesanting tuntungan sa pagtuturo ng kasaysayan. Isang bagong lapit sa pagtuturo ng isang itinuturing na boring subject. Ang ehersisyo ay tinawag kong The Juan Luna Code. Parang Da Vinci Code lang ang peg. Ayon kay Cerudo, may 3 popular na interpretasyon ang Parisian Life. Una ay ang literal na interpretasyon na tinatawag kong kwentong barbero interpretation. May isang koket o prostitute ang pumasok sa isang Starbucks sa Paris na nagpatipok. Napansin ng 3 lalaki nag-uusap. Sabi ng nasa dulong kanan, "Uy pare, ganda babae." Sabi ng nasa gitna, "Pare, pustahan tayo, mamaya at table ko na yan." Tiningnan sila ng ikatlong lalaki at sinabing, "Hindi nyo ba alam, nakasama ko na siya kagabi." Bagamat parang kalokohan lang, refleksyon pala ang mga linyang binitawan sa personalidad ng 3 aktwal na modelo ni Juan Luna sa painting. Ang may-ari ng painting, Dr. Ariston Bautista Lin, kilalang may hilig sa magaganda. Si Juan Luna mismo na kumukuha ng mga prostitute bilang modelo para sa kanyang mga paintings. At siyempre, ang pangatlong lalaki, ang bida sa lahat, si Jose Rizal, na kilala na international ang taste sa kababaihan. Ang pangalawang interpretasyon naman ay ang biographical at tragic interpretation ni Santiago Albano Pilar, 1892, nang ipinta ni Juan Luna ang painting sa Paris. Hindi kaya sinasabi ni Juan Luna sa mga kaibigan, "Pare, may problema ako. Ang asawa ko ay pinaghihinalaan kung may kalaguyong Pranses, si Monsieur Dussac." Sa taong ding iyon, dahil sa selos, mapapatay ni Juan Luna ang kanyang biyanan at asawa. May pangatlo pang popular na interpretasyon. Abangan bukas. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.